boses ng bayan, sandigan ng katotohanan. Dito lang yan sa Talks to Talks Balita! Magandang gabi, Pilipinas! Sa kanyang ikatlong State of the Nation nitong Hunyo 28, 2025, muling humarap sa bayan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang ihayag ang estado ng bansa sa loob ng mahigit isang oras na talumpati. Tumindig ang Pangulo sa harap ng Kongreso dala ang mensaheng Bagong Pilipinas, Bagong Pag-asa. Binigyang diin niya ang pagbuti ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbaba ng inflation rate mula sa 6.4% noong 2023 patungong 3.7% nitong Hunyo. Bunga raw ng mga reforma sa agrikultura at palengke. Ayon sa Pangulo, ito ay patunay na epektibo. Bagong Pilipinas Investment Fund, Job Mismatch, Green Economy. Itinampok rin sa SONA ang Bagong Pilipinas Investment Fund na may pondong 700 bilyon na layuning pasiglahin ang infrastruktura, renewable energy at digital transformation. Ayon sa Pangulo, ito raw ang magiging pundasyon ng matatag na kinabukasan. Sa larangan naman ng paggawa, isinulong ng Administrasyon ng Education Employment Pathway Program upang maiwasan ang job mismatch at bigyan direksyon ng mga kabataan sa in-demand na skills. Ngunit hindi maiwasan ng SONA ang puna. Ayon sa ilang ekonomista at civil society groups, kulang pa rin ang suporta para sa health sector, lalo na sa mga probinsya. Kritikal din ang kakulangan sa modernisasyon, pampublikong transportasyon, pagtaas ng martikula at kakulangan sa supply ng guro at pasilidad sa mga pampublikong paaralan. Tanong ng taong bayan, ang mga pangako ba ay magiging proyekto o mananatili na lamang pang plano? Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang kasong ito ay hindi lamang laban kay Arnie Tevez, kundi laban sa kultura ng karahasan at kawalang pananagutan. Mensahe din ng DOJ na ang pag-aresto kay Tevez ay patunay na sa katarungan walang makakatama. Matapos ang higit na isang taon ng pagtatalo, hawak na ng Timor-Leste authorities si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. Inaresto siya noong Hulyo 26 sa Dile matapos umanong gamitin ang isang peking passport. Tatangdaang si Tevez ay pangunahing suspect sa karumal-dumal na pamamaslang kay Governor Digamo at siyam na iba pa noong Marso 4, 2023 sa Plamploma, Negros Oriental. Bukod sa multiple murder, may kasong attempted murder at illegal possession ng firearms na isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, na-monitor ng Interpol ang kanyang aktibidad sa Timor-Leste at kaagad na siyang inaresto tulong ng kanilang immigration unit. Kinumpirma ng Department of Justice na halos tapos na ang extradition documents at target na may uuwi si Tevez sa Pilipinas bago matapos ang Agosto. Isang high-level delegation mula sa NBI, DFA at Office of the Prosecutor General ang naroon na upang tiyakin ang maayos at legal na pagbabalik. Sa kabila ng 5.2% ang economic growth ng Pilipinas ngayong 2025, ayon sa World Bank, hindi pa rin ito sapat upang makamit ang ambisyong layunin ng walang mahirap sa 2040 na itinakda sa long-term vision ng bansa. Ayon sa World Bank July 2025 Philippine Economic Update, nananatiling mataas ang income inequality, kulang ang kalidad ng trabaho at marami ang nananatiling nasa informal sector na walang access sa social protection. Bagamat lumalago ang ekonomiya, hindi ito inclusive. Giit ng mga ekonomista, kailangan doblihin ang effort sa tax reform, digitalization ng government service, at suporta ng MSMEs na bumubuo sa 99% ng negosyo sa bansa. Dagdag pa rito ang kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at rural development ang pangunahing hadlang sa inclusive growth.
at ang mensahe ng World Bank. Walang saysay ang pag-unlad kung hindi ito nararamdaman ng ako po, si Francis O. ang Maralo. Nagpapasalamat sa iyong tiwala at pagtulong. Ako po si Ryan A. Lina. Ito ang Talk sa Talks Balita, Boses ng Bayan, Sandigan ng Katotohanan. Ako po si Florivic D. Perry at iyan po ang mga pangunahing balita ngayong gabi. Mula sa kaganapan sa Malacanang, aksyon sa Timor-Leste at estado ng ating ekonomiya.